Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes ngayon, at ngayon po ay October 7. At dalawin nawa kayo ng kapayapaang mula sa ating Diyos na buhay, ang kanyang pag-iingat, pagpapala, ang inyo pong maranasan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin sa awat biyaya ng Panginoon na sa maayos naman po kaming kalagayan. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ng atin pong pagbubulay-bulay at pag-aaral, ay dadalhin po tayo ng Panginoon sa kasaysayan ng isang hari sa banal na kasulatan, at ito po ay walang iba kundi si Haring Jehoshaphat. I don't know if you have heard about him or anything about him, pero ito po yung magiging sentro ng ating pag-aaral sa atin pong topic na pinamagatang Bad Friends Leads to Foolish Decisions. Ayan. Hindi ko po alam kung merong pagkakataon sa buhay nyo na naipahamak na kayo ng inyong kaibigan o nadamay kayo sa mga ginawa ng inyong mga kasama at dumating kayo sa punto na sana nasabi nyo, sana hindi ko na lang sila naging kaibigan. So mga minamahal na mga kapatid, meron pong mga talata sa Biblia na nagsasabing mag-ingat tayo sa ating mga kasama sapagkat bad company corrupts character. Ano po? At ito po mga kapatid ay atin pong pagbubulayan ngayong araw na ito. Hindi po nangangahulugan mga kapatid na palibasa na mumuhay tayo sa kabanalan ay magiging perpekto ang ating mga desisyon. Hindi rin po ito guarantee mga kapatid na every decision na gagawin natin ay tama. Sabi nga po, godliness doesn't always guarantee godly discernment. At minsan nagkakamali yung mga mahuhusay na leader sa pamamagitan ng pagpili ng mga maling advisors. Kaya sa Pilipinas, yung mga pangulo ay dapat nag-iingat. Kasi minsan ang nagpapahamak sa kanila yung mga advisors nila. Ang nagpapahamak sa kanila yung mga nakapaligid na mga in-appoint nila bilang mga political advisors. Marami po tayo nakitang ganyan. Minsan ang mga nagtataksil kalaunan ay yung mga malalapit na tao sa kanila. At ito po ay ating patutunayan ngayong gabi o ngayong araw na yung kabanalan doesn't always guarantee godly discernment. At even Christians o yung mga mananampalataya ay posible na makapagpasya o maimpluwensyahan ng mga maling kaibigan. It's possible for Christians, even those who are spiritually mature, to make bad or dumb decisions, bad friends, and foolish alliances. So ito po yung ating titingnan sa kasaysayan ng hari na ating pag-aaralan. Meron pong powerful lesson that we need to learn from the fallout of this king in the history of Israel. Ang pangalan po ng hari na ating pag-aaralan ay walang iba kundi si Haring Jehoshaphat. Sa Tagalog, si Jehoshaphat. Sino ba si Haring Jehoshaphat? Si Haring Jehoshaphat ruled over Israel's southern kingdom, yung Judah. And he was once a godly king. Ano po? Sabi nga ng Bible, he is one of the godliest. Marahil isa sa pinaka-makadiyos na hari. Meron nga kanta dyan alam niyo ba yung kantang Banta? No? Nung unang panahon sa aklat ng kronika, matatagpuan ang hari ng Huda. Yun po ay awitin para kay Haring Jehoshaphat. Ayan, yung gising na bayan, tayo magkaisa. Yon. So yung pong awiting yon ay dedicated to King Jehoshaphat. So si King Jehoshaphat ruled over the Israel Southern Kingdom, di ba? Nahati yung kingdom no po? Yung Southern Kingdom at saka yung Northern Kingdom. Nagkaroon sila ng dalawang hari. At mamaya makikita natin kung sino ang hari noong Northern Kingdom. Pero dito po makikita po natin pinangunahan po ni Haring Jehoshaphat ang Southern Kingdom. At makadiyos siya.
Ang una niyang ginawa nung siya'y naging hari, inabandonan niya ang idolatry at hinanap niya ang Diyos. Saan natin matatagpuan yan? No? Sabi ng talata, ito yung ating talatang pagbubulayan, 2 Chronicles chapter 17, 3 to 10. No? Ito po muna yung unang bahagi. Ito yung 3 to 6. Ang sabi dyan, "The Lord was with Jehoshaphat because he followed the ways of his father David." No, Father David before him. So anak po siya ni David at sumunod siya sa layunin nito. He did not consult the Baals. So hindi niya dinala sa kanyang buhay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hinanap niya ang Diyos. He sought the God of his father and followed his commands rather than the practices of Israel. The Lord established the kingdom under his control, and all Judah brought gifts to Jehoshaphat, so that he had great wealth and honor. His heart was devoted to the ways of the Lord. Furthermore, he removed the high places and the Asherah poles from Judah. So sa unang tatlong talata ng ating paksa, ay makikita po natin ang paglalarawan ng unang mga bagay na ginawa ni Jehoshaphat. Hinanap niya ang Diyos. He made God a priority in his rule at tinanggal niya ang mga Diyos-Diyosan sa kanyang pangunguna. Ano pa ho nangyari? Ang sabi, si Jehoshaphat led Israel go back to the teachings of the Lord. Hindi lang po niya tinanggal ang mga Diyos-Diyosan, ginawa po niyang parte ng kanyang pamumuno, hindi lamang ang economic situation ng bayan, kung hindi ang espiritual na kalagayan nito. Napakahalaga po talaga sa bayan o sa bansa para ang bansa ay maging matino. Hindi lamang po meron tinatawag na economic and ano tawag doon? Yung economic knowledge or economic acumen ang tawag, yung tagapanguna. Hindi lang daw dapat magaling sa ekonomiya. Dapat meron din siyang desire na maging biblical o maging makadiyos para mapangunahan niya ang bayan ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Si Jehoshaphat, hindi lang po economic growth, economic development ang kanyang layunin, kundi spiritual development of the people. Alam niyo, ganyan ang Amerika dati. Alam niyo po ba mga kapatid na ang saligang batas ng Amerika ay founded saan? Sa foundation of the Holy Scripture. Pero nakakalungkot, sinimulan po ng Amerikang iwanan yung foundation na ito. Kaya look at what happened to the United States nowadays. Sabi nga kung hindi gugunawin ng Diyos ang Amerika sa panahong ito, dapat humingi daw ng tawad ng Diyos sa Sodom and Gomorrah. No? Bakit daw po? Kasi po yung ginagawa ng Amerika ngayon is the same sins that the Sodoms committed during that time. Kaya makikita po natin, mahalaga sa isang namumuno, di lang ang kahusayan sa ekonomiya, kundi sa mga bagay na espiritual. At si Jehoshaphat, tugmang-tugma siya sa quality ng leader na ganon. Saan natin mababasa yan? Ituloy po natin ang basa sa verses 7 hanggang 9. Ano sabi diyan? In the third year of his reign, sa ikatlong taon, he sent his official Benhail, Obadiah, Sekariah, Nethanel, Micaiah to teach in the towns of Judah. Ang mga taong ito, mga propeta ito Itong mga taong ito, during the time of the reign of Jehoshaphat, sinugo niya, pinagmisyon niya ang mga ito. Anong layunin? Sabi, with them were certain Levites, kasama ng mga propeta ang mga Levita. Si Shemaiah, si Netaniah, Sebadiah, Asahel, Shemiramoth, Jehonathan, Adoniha, Tobiha, and Tob Adoniha, and the priest Elishama and Jehoram. So nakita po natin yung mga pangalan na yan Yung iba dyan, mga sikat na mga pangalan sa Biblia. At anong ginawa nila? Sa verse 9 makikita natin, they taught throughout Judah
taking with them the book of the law of the Lord. They went around to all the towns of Judah and taught the people. Now, ginawa po ng hari na mandato na talagang ang lahat ng nasasakupan ng Southern Kingdom tuturuan ng salita ng Diyos. Napakaganda ng namumuno sa bansa. Ang pangunahin niyang gagawin, hindi lang ang ekonomiya ang pagtutuunan ng pansin, kundi ang moral, ang karakter at ang espiritual na buhay ng kanyang nasasakupan. Meron kayang ganun pang mamumuno ngayon na hindi makikipag-compromise? Na ang pangunahing gagawin ay pangungunahan ang bayan at ang kanyang pamumuno ng salita ng Diyos. Gagawin niyang batas na ang kanyang mga taong nakapaligid sa kanya ay magbabahay-bahay, magbabayan-bayan, magpo-probinsya-probinsya sa pag-establish ng pagtuturo ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos. Napakatindi ni Josaphat, hindi po ba? Ngayon po yun lang pong sino ba nagpasa nung batas na yon? I think si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao may naiwanan namang batas yan. No po, yung National Bible Week yata. No po, na kung saan mayroon pong araw na itinalaga siya para sa Bible. Para sa pagbabasa ng Bible, pagpapahalaga sa Bible. Na wala po naman yatang pangulong gumawa nun o senador na nag-isip nun. O kaya yun man lang National Day of Prayer na magtalaga ng isang holiday na para sa pananalangin, no? Pero madalang na po ang nag-iisip ng ganon. Ngayon po ang pangunahing concentration ng mga politiko, senador, congressman, pangulo ng bansa at vice president ay ang kanilang mga pork barrel, ang kanilang makakamkam, ang kanilang mapapakinabangan, ang kunwari para sa kapakanan ng tao pero papasok lahat sa kanilang mga bulsa. Ganyan po ang mga pangunahing leader ng mga bansa, ng mga nakaupo na tagapanguna at minsan ang malungkot, hindi na lamang po ito makikita sa politika, nakikita rin po ito sa mga leader ng mga simbahan. Mga hindi na kinilabutan na ang layunin ngayon ay sa kanilang sariling kapakinabangan. Pero si Josaphat hindi ganon, no po? At atin pong makikita, pangatlo, sabi si Josaphat daw, he reforms garnered great favor and blessing from God. No? Yung kanyang reform na ginawa sa bayan, yung reformang ginawa sa mga espiritual na kalagayan ng tao, kumuha ng pagpapala ng Diyos. So dahil po roon, ano nangyari? Kinatakutan ng mga tao ang Diyos, no po? At ang buong pagan nation, no po? Kinatakutan ng Israel na hindi nila gustong makipagdigmaan kay Josaphat. Kaya mga kapatid, kung gusto ng mga leader, no, sa prinsipyong ito ng Biblia, makapulot sila ng something na pwedeng maging instrumento ng pag-unlad ng bansa, ng pagiging secured ng bansa. Si Josaphat ang dapat ginagaya ng mga leader, hindi lang ng leader ng bayan, kundi leader din ng mga simbahan. Kung ang mga pastor lang magko-concentrate sa paghanap sa kalooban ng Diyos, tatanggalin ang mga pagsamba na hindi tama ayon sa kalooban ng Diyos at mamumuhay sa layuning ipangaralang ang ebanghelyo ng Diyos, sabi nga po, the church will prosper. At igagalang ng mga hindi mananampalataya ang mga taong simbahan. Ngayon, wala. Pinagtatawanan ang taong simbahan, pinagtatawanan ang mga leader ng simbahan dahil po ang tingin ng mundo, lalo na yung hindi mga Kristiyano, yung mga pastor sa panahon ngayon, puro mukhang pera. Kaya nakakahiya nga rin magpakilalang pastor ako o pastor ka. Dahil maa-associate ka saan? Doon sa mukhang pera, kay Kibuloy, kay Soriano, no? Kay Manalo. No? Yan yung mga kay Eddie Villanueva, no? Lahat po yan, mga kapatid. Kay Kenneth Copeland sa Amerika, kay Crepo Dollar,
kay Joel Austin, magpahayag na kayo ng mga pastor na yan. Puro ho, pera-pera lang ang usapan yan. Nakakatakot, nakakapangilabot, nakakahiya na mga hanap buhay ng mga pastor na ito. Lalo na yung Bishop Oriel Balano na malaki ang tiyan, no? Na talagang kung anong laki ng tiyan, siya rin ang laki ng pagkagahaman sa salapi. Na nangiimpluwensya pa ng mga pastor na magturo ng mga kabulaanan para lamang sa pagkita ng pera. Salamat sa Biblia, merong hindi ganun. Yun po si Jehoshaphat. Pero mga kapatid, huwag muna nating palakpakan si Jehoshaphat. Sapagkat kabilang din si Jehoshaphat sa isang tao na sa kanyang pagiging makadiyos, na pangunahan niya ang bansa ng ayon sa kalooban ng Diyos, dumating din sa kanyang downfall. At ano po ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak? Samahan niyo po ako mga kapatid at ating diskubrihin na ang isang makadiyos na tao ay pwedeng bumagsak sa nakakalungkot na kalagayan. So tingnan po natin sa talatang susunod kung anong nangyari. Verse 10. Dahil po sa kausayan ni Jehoshaphat, the fear of the Lord fell on all the kingdoms of the land surrounding Judah, so that they did not go to war against Jehoshaphat. Wala nang gustong lumaban. Naging superpower ang Israel, hindi dahil sa kanilang mga armaments, hindi dahil sa kanilang mga sundalo, hindi dahil sa kanilang mga kagalingan, kung hindi natakot sila sa Diyos ng Israel. Ayan. So, ito po yung Southern Kingdom. Ito yung pinangungunahan ni Jehoshaphat. What about the Northern Kingdom? Ayan. So, the Southern Kingdom, Jehoshaphat's reign was a rare period of God's favor. So, this is in contrast to the spiritual darkness, military tension, and political instability that usually plague Israel. Ito pong nangyaring ito, mga kapatid, sa Southern Kingdom ay kakaiba. His rule was a time of extended peace, military strength, material prosperity, and intense instruction of the people in God's law. Ito yung mga panahon na talagang ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagbabalik nila sa kautusan ni Yahweh, ay masyadong naging marubdob. Ito'y kakaiba at taliwas doon sa ginagawa naman ng Southern Kingdom. Unlike the Southern Kingdom, yung Northern Kingdom ay pinangungunahan naman ng wicked king na si Ahab, who was heavily influenced by his evil and seductive wife, Jezebel. Narinig niyo na siguro yung pangalang yan, Haring Ahab at Reyna Jezebel. Pinakamatunog yung pangalan ng mga yan noong panahon ni Elijah. Naaalala niyo po ba si Elijah? Nang ang mga propeta ni Baal ay kanyang kinalaban at nakipagdigmaan siya doon sa mga ito at para patunayan kung sino talaga ang tunay na Diyos, si Baal ba o si Yahweh. Gumawa sila ng mga altar na susunugan ng kanilang mga handog. Inilagay doon sa altar ang mga handog na susunugin, isang altar para kay Elijah, isang altar para sa mga propeta ni Baal. At sinabi ni Elijah, sige, kung sino ang unang makapagpababa ng apoy galing sa langit, ang siyang tunay na Diyos. Siyempre, itong si Ahab bilang hari ng Northern Kingdom, kampi siya sa mga Baal. Bakit? Kasi hindi siya katulad ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, tinanggal niya yung mga Baal, tinanggal niya yung mga Diyos-Diyosan, pero yung Northern Kingdom, yung kay Ahab at kay Jezebel, hindi. At ginawa yun ni Ahab
dahil sa impluwensya ng kanyang asawang si Jezebel. So alam nyo na nangyari doon sa kwento kay Elijah. Nanalo si Elijah, pero pagkatapos niyang manalo at mamatay yung mga propeta ni Baal, nagtatakbo itong si Elijah. Sa takot sa sinabi ni Jezebel. Sabi ni Jezebel, hindi si Ahab, si Jezebel, papatayin niya si Elijah. At ito po yung kwentong yon kung saan sikat itong mag-asawang tuso na ito. Si Jezebel at saka si Ahab. Yan, so tingnan po natin mga kapatid, no? Sabi diyan, 1 Kings 16:30-33. Ahab, son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord than any of those before him. So napakaraming mga naging hari, no? Ang una dyan, si Haring Saul, pero kung titingnan natin ang pagkakapahayag ng Biblia, kung naging masama si Haring Saul, higit na masama itong si Ahab. Sapagkat sabi, evil in the eyes of the Lord was done by Ahab. More than, beyond any of those before him. Bakit ano bang ginawa niya? He not only considered it trivial to commit the sins of Jeroboam, son of Nebat, but he also married Jezebel's daughter of Etbaal, king of the Sidonians, and began to serve Baal and worship him. Yan. Hindi lang masama yung ginawa niya, nakipag-asawa pa siya sa alam niyang reyna o anak ng kaaway ng Israel. At simula noon, pumasok ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na dala ng kanyang asawang si Jezebel. He set up an altar for Baal in the temple of Baal that he built in Samaria. Tapos Ahab also made an Asherah pole. Yung isang pole na kung saan dedicated kay Asherah. No? Diyos-Diyosan na para sambahin. And nasabi, and did more to arouse the anger of the Lord and God of Israel than did all the kings of Israel before him. Tindi, hindi po ba? No? Tingnan pa ho natin ang nangyari sa verses 25 ng chapter 21. Ito po yung paglalarawan. There was never anyone like Ahab who sold himself to do evil in the eyes of the Lord, urged on by Jezebel, his wife. Kaya mga kapatid, na lagi pong merong ahas sa likod ng presidente. Meron pong nasa likod lagi ng nangunguna sa bansa. Kung nung panahon ni Pangulong Marcos, ni Ferdinand Marcos, ang sabi, ang ahas sa likod ay si Imelda. Ngayon, Marcos na naman, sino kaya naman ang ahas na nasa likod? Kayo na po ang humusga. Sa panahon po ni Haring Ahab, ang pagbagsak ng bansa, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang pagiging korap ng hari, ay influensya ng ahas sa kanyang likuran. Ang pangalan ay Jezebel. So, si Jezebel ay seductive wife ni Ahab. Ito po siya. Jezebel was a power-hungry psychopath who has more than willing to arrange the deaths of people who stood in the way of getting what she and Ahab wanted. Kayo na po ang magbasa. Hindi ko na po iisa-isahin. Nasa 1 Kings chapter 21 verses 1 to 16. Kung meron kayong panahon at gusto nyo pang makilala, yang si Reyna Jezebel at si Haring Ahab, basahin nyo po dyan. Ano po? So, 2 Chronicles na lang po, ang turning point, verse 8 o chapter 18, verse 1. Ito po ang matindi. Ito pong si Jehoshaphat at itong si Haring Ahab, magkaibang kingdom. Magkaawayan. Pero dito sa verse 1 ng chapter 18, ano po ang sabi? Now Jehoshaphat had great wealth and honor, and he allied himself
with Ahab by marriage. So, ang tanong ay ito. Ang tanong na malaki ay, why would a godly man like Jehoshaphat do a partnership with a wicked man or wicked people like Ahab or Jezebel? Bakit ang isang matuwid na haring Jehoshaphat ay makikipag-alyansa, makikipagkaibigan, makikipagpartner sa isang hari na ating inilarawan na pinaka-wicked among many kings of Israel? Ano sa palagay ninyo? Pwede tayong manghula, pero mga kapatid, ang Bible walang ini-offer na sagot. Scripture doesn't offer a clear answer. Sinabi lang doon, it merely says, that's exactly what happened. Yun ang naganap, pero hindi sinabi bakit naganap, bakit si Jehoshaphat nakipag-alyansa, nakipagkaibigan, bakit siya nagkaroon ng marriage alliance with the wicked Ahab. Hindi po ito binanggit ng Bible. Pero kung babasahin na po natin ang mga susunod na mga talata at naging kasaysayan, makikita po natin, mga kapatid, ang matinding epekto nito. Alam nyo, noong unang panahon, yung marriage alliances, open yan sa mga nation. Ito ang nagiging safeguard for peace. Kapag nagkaroon ng marriage alliance, halimbawa, yung bayan ni, ito nga yung bayan, kaharian ni Jehoshaphat at kaharian ni Ahab, pag pwede nang mag-asawa yung kanilang mga bansa, na-unify yung nation. Tumitibay ang nation at dahil doon, hindi na pwedeng digmain ng isang bansa yung isang bansa kasi may mga kamag-anak na sila doon. Dahil nakipag-asawa na nga, nag-intermarriage na nga yung dalawang bansa na dati ipinagbabawal. Kung dadami na ng dadami yung intermarriage at ang nagpasimuno ay yung mga nasa royal family, halimbawa, yung anak ng royal king ng south at ng anak ng king ng north, nag-intermarriage, hindi na sila pwede magdigmaan. But that bizarre coalition with his wicked neighbors didn't signify that Jehoshaphat crossed over the dark side. Hindi ho nangangahulugan, mga kapatid, na si Jehoshaphat ay nagsimulang sumamba sa mga Baal. Hindi. Maka-Diyos talaga siya. Hindi siya nagpapasok ng anumang Diyos-Diyosan sa kanyang palasyo. Hindi niya ginaya ang anumang ginagawa ni Ahab. Naniwala siya at nanatili bilang matino at maka-Diyos na hari. Mga kapatid, nawawala daw po ba ako? Or kay Ate Menchi lang po? So, kindly comment lang po kung ako ay nawawala nga. No? Baka nga sa akin din. May pagkakataon po kasing humihina nga yung internet. So, kindly comment kung ako po yung nawawala at wala na po akong magagawa. Hindi ko po alam kung anong pwede kong gawin. No po. Pero, patuloy po natin. Ang sabi po dyan, si Jehoshaphat continued to conduct himself in a righteous manner even after his foolish alliance with Ahab. And what we are left to conclude then is that Jehoshaphat was not acting out of rebellion or wickedness. So yung pamumuhay ni Haring Jehoshaphat ay hindi bunga ng kanyang galit sa Diyos, rebellion sa Diyos, o hindi pagsunod sa Diyos. Marahil talagang meron lang siyang kagustuhan na huwag magkaroon na ng digmaan sa pagitan nila ng Northern Kingdom. Yun po ay spekulasyon ko lang. Kasi hindi naman siya masamang tao para makipag-alliance sa masama. Nanatili siya sa kanyang pagiging tapat sa Diyos. Sa simula, mga kapatid, ang alliance na ito ay wala namang masyadong naging epekto
Kasi nagpatuloy naman si Josaphat sa pagiging matuwid na hari. Subalit, hindi nangangahulugan na tama yung ginawang alliance ni Josaphat kay Ahab. Dahil kalaunan mga kapatid, nakita natin ang masamang bunga ng pakikisalamuha na ito ng Southern Kingdom sa Northern Kingdom. So, ano pong nangyari? Ayan. So, para lang po tayong naglalakbay nito sa kasaysayan, the alliance between Jehoshaphat and Ahab ay sinelyuhan ng pag-aasawa ng mga tagapagmana. Yung susunod na hari kay Jehoshaphat ay ang kanyang anak na si Jehoram, na ipinakasal naman sa anak ni Jezebel at Ahab na si Athaliah. Marahil mga kapatid, spekulasyon ko lang naman ito, no? Siguro sabi ni Jehoram, tay, kursunada ko yung anak ni Ahab makipagkasundo ka na sa kanya para maging asawa ko. Pwede, di po ba? Kasi minsan na-forge yung alliance ng mga nation dahil sa pagiging isa ng kanilang mga anak. At ito po'y nagsimula ng si Josaphat makipagkasundong, makipagkaibigan sa kanilang kaaway sa pamamagitan ng intermarriage ng kanilang mga anak. So, ano nangyari ngayon? Kilalanin natin si Athaliah. Ito pong si Athaliah was clearly well-schooled. Saan? In the wickedness of her parents. And brought that heritage as a dominant influence into Jehoshaphat's house. Nung pumasok na tong manugang, naubod naman pala ng sama, na aral sa kasamaan ng kanyang ina at ng kanyang ama. Pumasok ang kasamaan nito, ang pagiging tuso nito, ang pagiging dominante nito sa pamilya ni Jehoshaphat, na isang makadiyos na pamilya. Saan natin yan mababasa? Tingnan niyo po, 2 Chronicles 21:5-6. Jehoram was 32 years old when he became king. Pag sinabing ganun, patay na niya si Jehoshaphat. Ito po, pumalit na yung anak na si Jehoram. And he reigned in Jerusalem 8 years. He followed the ways of the kings of Israel, as the house of Ahab had done. Naalala niyo po yung kanina kay Jehoshaphat, he did not follow the ways of the kings of Israel. He followed and sought the way of God. Si Jehoshaphat, ang kanyang tagumpay nanggaling doon sa seeking the will of God. He sought the ways of God. He did not sought the ways of the kings of Israel. Pero dito kay Jehoram, ang unang sinabi, he followed the ways of the king of Israel as the house of Ahab had done. Sinong ginaya niya? Tatay ba niya? Hindi. Ang ginaya niya, si Ahab. Sino ba si Ahab? Di po ba ang sabi kanina, si Ahab ang pinakamasamang hari ng Israel. Bakit ito ginawa ni Jehoram? For he married a daughter of Ahab. He did evil in the eyes of the Lord. Napakalungkot mga kapatid. Talaga pong hindi guarantee na makadiyos yung ama, magiging makadiyos yung anak. Sapagkat may mga influence sa buhay ng mga anak na maaaring minsan ay higit sa influence ng magulang. Hindi ko rin kayang sagutin, baka naman sa masyadong abala ni Haring Jehoshaphat sa affair ng nation, baka naman nawalan siya ng panahon kay Jehoram. Hindi rin naman po binanggit yun ng Bible. Pero ang nakita po natin dito,
ang higit na naka-influence kay Jehoram ay walang iba kundi ang kanyang asawa. At makikita po natin dito mga kapatid, hindi lang si Jehoram ang naimpluwensyahan ng kanyang asawa, kundi ang kanyang mga anak. 2 Chronicles chapter 22, 2 and 3. Ahaziah was 22 years old when he became king. Anak na yan ni Jehoram. And he reigned in Jerusalem 1 year lang. His mother's name was Athaliah. Sino nanay? Si Athaliah, a granddaughter of Omri. He too followed the ways of Ahab. Why? For his mother encouraged him to act wickedly. Ang tindi ng kasamaan na pumasok sa tahanan ni Jehoshaphat. Hindi lang anak niya, pati na ang kanyang apo. Mga kapatid, ganun kadali patayin ang inyong mga aral, ganun kadali patayin ang inyong pananampalataya kapag napasok ang inyong sambahayan ng hindi mananampalataya at hindi sumasamba sa Diyos. Listen to me, people. Especially those single, those who are in a position right now to choose a life partner. Pakinggan nyo ito. Ito po ay magandang paalala sa bawat isa. Mga minamahal na mga kapatid, Jehoshaphat didn't live to see the consequences of this. When Ahaziah died, ano pong ginawa ni Athaliah? Tingnan niyo po kung gaano kawalang hiya ito. Athaliah assassinated all of her grandchildren. Bakit? So that she could rule Judah on her own. Di po ba? Yung anak niya, yung asawa niya, si Jehoram, yung anak niya, si Ahaziah, nung namatay na po mga kapatid si Ahaziah, lahat nung anak ni Ahaziah, apo na ni Athaliah, pinapatay niyang lahat. Of course, may nakatakas dyan. Kung babasahin niyo po yung 2 Chronicles 22, makikita niyo po na meron doon na naitakas. Sa verses 10 to 12, atin pong tingnan. Ano po? Ayan, simulan po rito. Hindi ko pala nailagay. Ano po? So, dito po mahalaga makita natin yung paalala ni Apostol Pablo. Sabi po dyan ni Apostol Pablo, do not be yoked together with unbeliever. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with the unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Ito po mga kapatid ang paalala maging sa New Testament. Ang alliance at ang pakikipagkaisa sa mga taong hindi makadiyos ay makaka-impluwensya sa iyong pagiging makadiyos. Amen? Si Jehoshaphat hindi na niya nakita ang mga bagay na ito. Athaliah clearly had his ear. Jehoram had his 6 brothers murdered. When Jehoram died, Ahaziah, son of Jehoram, and Athaliah took the throne. Katulad po ng paghahari ng kanyang tatay na si Ahab. Imagine niyo po nung namatay na si Jehoshaphat, ginawa ni Athaliah lahat ng kapatid ni Jehoshaphat, ipinapatay niya.
Kasi yun ang next in the throne. 6 yun, pinapatay niya lahat. At ang sumunod nga sa ranking, yung anak na si Jehoram. At si Jehoram at si Atalia na ang upo sa trono. At hindi lang yon, na-impluwensyahan din ang kanyang mga apo. Napakatindi. Yung alliances was the result of not applying good theology when it came to his association. Matalino po, ito pong si Jehoshaphat, alam niya ang kautusan ng Diyos, pero may isang malalim na theology at doctrine na hindi niya na-i-apply. Ito ay ang wag makipamutong, equally yoked. Do not be equally yoked together with unbelievers. Hindi niya ito natutunang matino. It would seem that many Christians today are afflicted by the same blind spot of Jehoshaphat's error. Repeatedly, they continually doing the same mistake. Especially among evangelical churches. Nung araw, hindi naman talaga nakikihalo yung mga mainline evangelical denomination sa mga prosperity preachers. Hindi nakikihalo sa mga Pentecostal dahil alam nila na kapag nakihalo sila, mai-impluwensyahan sila. Ngayon, tingnan ninyo, wala na pong evangelical church, puro na ho Pentecostal. And it all started when the evangelicals mingled with the Pentecostals. Saan to nagsimula? Naku, alam ko yan mga kapatid kasi panahon namin yun. Nang nagsimula na po ang interchurch fellowship, nagkaroon na po ng joint worship, joint fellowship ang mga kabataan. Sino po ang nanguna rito? Di yung mga lundagan na yan. Yung mga Pentecostal yan na nagpasok ng mga bagong pamamaraan ng pagsamba, nagturo ng mga bagong awitin, nagpasok ng mga speaking in tongues, nagpasok ng kung ano-ano sa evangelical movement. At marami pong mga evangelical wala namang alam, hindi alam ang doktrina, hindi naman naturuan ang doktrina, palibasa Christian yan, let us join together at tayo po'y makipag-interchurch fellowship. Naging ano po nangyari. At dahil Christian din naman yan, nauso na yung evangeligaw, no? maging mag-asawa na. Pati sa churches, naging mag-asawa na. Yung mga simbahan na dating himno lang, wala na, napasukan na rin po ng mga awiting kung ano-ano. At kalaunan po, pati sistema, ginaya na, pati doktrina ng mga Pentecostal, ipinasok na sa loob. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon, wala na talagang mainline denomination ng evangelical. Puro na po Pentecostal. Sino na impluwensyahan? Si Ahab na impluwensyahan o si Ahab ng impluwensya kay Jehoshaphat? The same manner. The church hasn't learned anything from Jehoshaphat's alliance. If anything, believers seem determined to repeat his grave mistake as they continue to forge bad friendship, bad alliances with the world and with the false teachers. Kaya ako, tinigilan ko yan. Tinigilan ko po yung dalo ng dalo sa mga interchurch na yan. Hindi kami nag-iimbita ngayon sa simbahan namin ng mga pastor na galing dyan sa kung saan-saan. Papasok ang theology niya sa loob ng simbahan mo. Hindi mo malaman kung ano mga pinagtututuro niyan. Papapasukin mo si Ed Lapis na nagtuturo na si Yahweh hindi matuwid na Diyos. Papapasukin mo si Uriel Balano na tuturuan ka lang na magkamal ng pera? Magpo-promote ng prosperity gospel? No way. Hindi ko sila patutuntungin sa pulpito ng Winnipeg Unida Christian Church.
Mga kapatid, there is no shortage of Christians whose love for others includes tolerance of the ataliyas in their homes and churches. Marami pong nagpapapasok ng ataliya sa loob ng simbahan because they don't directly feel the danger they carry on. They allow evil influences to gain a foothold in their families and in their churches. Mga minamahal, kailangan nating pakinggan ang sinasabing ito ni Apostol Pablo. Do not be equally yoked with unbelievers. Pastor, believers naman sila eh. Ewan ko kung anong pinaniniwalaan nila. Imagine mo, ipapasok sa loob ng simbahan mo yung hula, barakamba, sarakamba. Ano yun? Alam niyo po, may pinagsisisihan ako, na-miss ko po yung conference ng G3. Sa taong ito, may conference pong ginawa ang G3. Last year, naka-attend ako eh. Ngayon, ang magandang topic ay cessationism. Cessationism. If you haven't heard of cessationism, may mga teaching na po tayo niyan. Dito po sa Tinig ng Pag-asa, hanapin nyo na lang po sa ating YouTube account. Kaninong influence niya cessation? Yung continuism. Kaninong influence niya na ngayon dapat nakakausap ka ng Diyos sa panag-inip, nakakausap ka ng Diyos sa kung saan-saan, yung mga extra revelation. Kanino bang influence yan? Wala naman po niyan sa ating pananampalataya before eh. Ang ating pananampalataya, sola scriptura. Pag hindi nakasulat sa Bible, hindi natin yan tinatanggap. Ngayon, may mga pastor na nag-inip ako. Nakita ko ganito, kapatid, I saw you in my dream. Ito sinasabi ni Lord sa'yo, saan galing yan? Samantalang ang linaw, sinasabi ng Bible, kumpleto na siya. Wala na magdadagdag, wala na magbabawas. Pero pumunta ka sa mga Pentecostal, hindi sapat ang Bible kasi may revelations pa si Lord sa kanya, kay pastor, at sa mga miyembro. Kaya kung huwag kang magtaka, mapunta ka sa grupong ito, magugulat ka na lang, may bagong sinasabi si Lord. Wala naman sa Bible. May bagong revelation si Lord. Hindi naman sinabi ng Bible. Pag nandun ka sa grupong ito, isa lang ibig sabihin na impluensya ka ni Baal o ni Ahab, ni Jezebel, ni Atalia. Do not be bound together with unbelievers. Mga minamahal na mga kapatid, in particular from a parenting perspective, we need to be also a wise gatekeepers of our homes. That will invariably involve stopping the threats at the gate. Alamin ninyo kung sino mga kasama ng mga anak ninyo. Alamin ninyo kung sino nakaka-influence sa inyong mga anak. Alamin ninyo kung anong mga natututunan ng inyong mga anak. No matter how well we've instructed our children in righteousness, those lessons cannot be undone if we allow unrighteousness or we allow influence of unrighteousness na makakuha ng kanilang atensyon at affection. Huwag niyong kakalimutan, we must maintain a healthy hostility for any invasion of false doctrine. Whether through social media, whether internet, bad friendship, or education with an anti-Christian agenda. Jehoshaphat didn't become an unbeliever, but he allowed unbelief to take root and flourish right under his nose. Amen? Mga kapatid, don't get me wrong. I'm not suggesting legalistic or isolationist approach to parenting or to a church. Hindi ko sinasabing huwag na kayong tumanggap ng ibang pangaral, ng ibang mga turo. Okay naman, may mga simbahang tama naman, matuwid. Nag-iimbita rin po kami, basta alam ko yung pastor matino.
Basta yung pastor, alam ko kung ano tinuturo, nag-iimbita rin po ako. Pero sa aking bahay, hindi ako mag-iimbita ng alam ko na hindi makapagdudulot ng mabuti sa pamilya ko. Sa pintuan pa lang, not welcome na sila. And so it is with the Church of the Lord. Hanggat nabubuhay ako, walang makatutuntong na prosperity preacher sa simbahan ng Winnipeg Unida Christian Church. And I always make sure that my congregants will not listen to them. Kung makarinig man sila, pagtatawanan lang nila dahil alam nila na mga foolish ang mga ito. They are preaching false gospel and they are not even preaching the truth. Kaya nung Sunday yan, sabi ko, sige, para makita nyo naman yung ating kaibahan sa kanila at makita nyo yung mga bagay na itinuturo natin ay iba sa mga tinuturo ng mga pastor ng Pentecostal na yan. Dumalaw kayo, minsan pagpuntahan nyo yung JIL, tingnan nyo kung anong mga pinaggagawa niyan. Tingnan nyo mga preaching niyan. Wala namang sustansya yan. And you will not like it. And this is my challenge to my people. Isa lang ibig sabihin yan. Pag ikay pumunta sa simbahan ng JIL o ng mga Pentecostal na yan at nasihan ka, isa lang ibig sabihin, wala kang natutunan kahit kailan. And you don't know your doctrine. Because if you are in the right doctrine, you will not like what they are doing. You will not compromise. Nagtataka ako paano nakapasok itong si Oriel Balano at ang G12 sa mga simbahan na kanilang naimpluwensyahan. Well, I am not suggesting isolationism, but I am saying that pacifism and poor discernment have no place in our parenting and church. Huwag ninyong pahihintulutan. We must take an active interest and involvement in our children's lives. The tragedy of Jehoshaphat is that he was a righteous man who made a friendship that ended up destroying his family. Mga kapatid, but his story lives on in Scripture to remind us to avoid the same devilish trap. Sana po mga kapatid ay nahamon kayo. Sana naintindihan nyo ito. Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. At hindi lahat ng nagtuturo ng Jesus, Jesus, Jesus ay totoong tagapagturo ng Diyos. Mag-ingat po kayo. Delikado na ang mundo. Delikado na ang kalagayan, maging nang nag-aakalang sila'y tunay na mga Kristiyano. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Share nyo ang video ito, ikalat po ninyo doon sa mga kaibigan nyo, hayaan nyo po silang marinig ito, hayaan nyo silang magalit sa akin, lalo na yung mga pinangalanan ko. Hayaan nyo sila. Ngayon, kung may tapang kayo, na itindig yung katotohanan, iba tayo sa kanila, iba kayo sa kanila, share this. Do not intermingle. No? Walang pakikisama si Belial sa Diyos. Ang liwanag sa kadiliman. We need to make a stand. We cannot have harmony with those people na nagtuturo ng mga kabuktutan. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat.